Zhang San, 3 attribute, na mixed spirit root. Next, Li Si, umakyat para sa test. 18 years ago, nag-transmigrate ako mula Blue Star papuntang Tianyuan Realm. Sa nakaraang buhay, ako ang top study god sa Blue Star. Sa buhay na ito, aakyat ako sa tuktok ng Tianyuan Realm at magiging pinakamalakas na cultivator. Li Si, water at wood dual attribute spirit root. Bababa ka na, ingat sa hagdan. Next, Lin Luo, umakyat para sa test. At ako, na nag-transmigrate dito sa loob ng 20 taon, ay magsusulat ng unang kabanata ng aking maalamat na buhay sa Tianyuan Realm. Wow, ang galing. Talagang ang ako ang chosen one. Sa tuktok ng immortalidad, ipinagmamalaki ang mundo. Ako si Lin Luo, ako ang langit. Lin Yue, ng Lin family ng Cloud City. 5 element, mixed spirit root. Daan-daang libong taon na ang nakalipas nang isilang ang lahi ng tao sa Tianyuan Realm. Lahat ay nahawahan ng 5 element spiritual energy, kaya karamihan ay may 5 element spirit root. At ang mga taong ito ay hindi kailanman makapag-cultivate sa buong buhay nila. Lumipas ang daan-daang libong taon. Ang mga talento ng mga tao ay bumuti ng bumuti. At ang 5 element spirit root ay hindi na lumitaw sa daan-daang libong taon. Hindi ba? 5-element mixed spirit root, ilang libong taon nang hindi lumalabas. Palagi ko lang itong naririnig sa mga libro. Hindi ko inaasahan na makikita ko talaga. Sa kabila niyan, ang taong ito ay itinuturing na isang talento na bihirang makita sa loob ng 1,000 taon. Lin Luo, kahit na ikaw ang pinakamamahal na anak ng Lin family, ngayong nagising ka na may 5-element mixed spirit root, ano ang gagamitin mo para makipagtagisan sa akin? Xiao Feng, nararamdaman ko na ikaw ay may premium single attribute spirit root sa ganito lang. Si Lin Luo ay hindi karapat-dapat maging kalaban mo. Ilang libong taon nang hindi lumalabas, tiyak na ito ay isang pambihirang talento. Buti na lang sa nakaraang buhay ko, ako ang top student sa Blue Star, at isa pa akong transmigrant. Ako nga, ay nakatakdang maging pinakamataas na anak ng tadhana sa mundo. Sayang, kung hindi lang nasa mga malalaking sekta ang mga cultivation technique, sana nasa tuktok na ako ng kontinente. Tigil, ikaw, isang transmigrant na may golden finger, paano mo masasabi ng ganyan? Tingnan mo ang 5 kulay na ilaw sa batong ito. Paano ito magiging pinakawalang kwentang talento? Ito ay malinaw na 5 elements heavenly root. Tumahimik ka. Sistemang magnanakaw. Huwag mong subukang sirain ang aking daw heart. Tingnan mo lang. Patutunayan ng panahon ang lahat. Lin Luo, bakit ka pa nandito? Bumaba ka na. Huwag mong antalahin ang pagsubok. Lin Feng, ang huling susubok, umakyat na sa entablado. Aw. Lin Feng, ng pamilyang Lin ng Yunqing. May extreme fire spiritual root, Lin Feng. Ikaw ang nagising ng extreme fire spiritual root? Pumayag ka bang maging alagad ko? Tanggapin mo. Guro, ako po si Lin Feng, ang inyong alagad. Siya ay, mula sa pamilyang Lin. Bakit hindi ko siya nakita dati? Ako ang anak ng tadhana. Kahit wala ka, kaya kong umakyat sa langit. Tapos na ang awakening ceremony ng sekta. Susunod, pipili ng alagad ang bawat elder. Lin Luo, mula sa pamilyang Lin ng Yunqing. Sabi nila, 1 taon, marunong na magsalita. 2 taon, marunong na magbasa. 3 taon, kabisado na ang iba't ibang artikulo. Sayang, anong silbi ng utak? 5 elements mixed spiritual root. Hinding-hindi ka makakapag-cultivate sa buong buhay mo. 5 elements mixed spiritual root. Kahit kunin mo, sayang lang ang effort. Ang galing kong talento, walang nakaka-appreciate. Ang tagumpay ay umiikot. Huwag mong hamakin ang kabataang mahirap. Lin Luo, di ba? Kukunin ko siya. Vice Sec Leader, kukunin mo ba talaga si Lin Luo bilang alagad? Narinig ko ba yan? Si Sujiro na talo ay gusto kunin si Lin Luo na basura bilang estudyante. Ano ba yun? Magtatayo ng junk shop? Huwag naman ganyan. 10 taon na ang nakalipas, isa siyang nascent soul cultivator. Kung hindi dahil sa labanan sa demonyo na sumira sa kanyang cultivation, siya na sana ang pinuno ng sekta ngayon. Shimei, si Lin Luo ay mayroon lang 5 element mixed spiritual root. Kung tatanggapin mo siya, sayang lang ang oras mo sa pag-cultivate.
Ako si Lin Luo, gustong maging estudyante ng Deputy Sec Leader. Talo man, talo. Basta makuha ko lang ang cultivation manual. Pag magaling na ako sa cultivation, hahanap ako ng paraan para maibalik ang kanyang cultivation. Para maging karapat-dapat siya sa titulo kong pinakamalakas na henyo. Transmigrate lang naman. Na-transmigrate ako sa katawan ng isang talo na walang cultivation at spiritual root. Buti na lang nakabind ako sa apprentice system. Pero, Bakit ang hirap-hirap ko mag-ampon ng estudyante, tapos i-grade pa? hay, pagod na ako. Wasakin na lahat. Kuya, nagdesisyon na ako. Gusto kong kunin si Lin Luo bilang estudyante ko. Dahil lahat ng estudyante ay may guro na, tapos na ang seremonya ng pagtanggap. 1 buwan mula ngayon, magsisimula ang pagsusulit ng sekta. Sino man na hindi umabot sa Key Refining Level 1, lahat ay palalayasin sa sekta. Opo. Sumunod ka sa akin. Mula ngayon, dito ka natitira. Nasa loob nito ang iyong cultivation resources at techniques. Sapat na ito para sa iyong cultivation hanggang sa key refining stage. Yuan, ito ang cultivation technique. Tianyuan liang ki jue. Tianyuan liang ki jue. Ito ang cultivation technique. De. Di ko akalain na ganito pala kasimple. Bahala na. Nasa kamay ko na ang technique. Sa wakas, makakapag-cultivate na ako. Bakit hindi ko ma-absorb? Ang kulit ng munting system na ito. Hindi ba yun lang ang pag-repelling ng 5 elements? Gawin na lang silang mag-attract sa isa't isa. Pero kung ganun, kailangan baguhin ang Lianchi technique na ito. Kung mapatay mo ang sarili mo, mawawala rin ako. Munting system, tumahimik ka. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang tamang paraan para gamitin ang 5 element spiritual roots. Kung ikukumpara ang key sa mga atomo sa hangin, basta't gamitin ng wasto ang pag-repelling ng 5 element key at ang katangian ng pag-attract ng isa't isa. Kaya mabilis na ma-absorb ang key sa loob ng katawan. Hindi pwede. Kahit na mailagay ang key sa loob ng katawan, ang mga mabagsik na key na ito ay napakahirap i-absorb. Dahil gumagana ang teorya ng key atoms, kaya ang pag-fission ng key ay tiyak na posible rin. Gumagana nga. Nararamdaman kong mabilis na tumataas ang aking cultivation. Key Refining Level 1. Ngayon, nasa Key Refining Level 3 na ako. Grabe, Level 5 na. Nakita ang pagtaas ng cultivation ng disipulo. Nakuha ng host ang sabay na cultivation. Congrats, host! Nakapasok ka sa Lian Key Level 3. Naka-recover ng 1% ang katawan ng host. Dati siyang nagpagaling ng maraming taon, pero wala pang 1% ang na-recover niya. Ngayon, bigla siyang naka-recover ng 1%. Hindi, may kakaiba kay Lin Luo. 50% na sync rate. Si Lin Luo ay nakapasok na sa Lian Key Level 5. Ang bilis naman, hindi ba siya E-rank disciple? Tingnan ko muna. Sa loob lang ng 3 oras, mula sa pagiging mortal, nakapasok ako sa Lian Key Peak. Sino pa? Lin Luo, humanap ka ng paraan para tumigil. Nawawala na sa kontrol ang chi atoms sa paligid mo. Kung hindi ka titigil, mapupunit ka ng mga atom na ito. ST, hindi na kaya. Sasabog na ang dantian ko. Wala na, maliban kung mayroon kang 5 dantian. Kung hindi, tiyak na sasabog ang katawan mo.
Ang ina, nawawala sa kontrol ang chi. Ako ang may kontrol sa buhay ko, hindi ang langit. Kahit wala akong 5 dantian. Pero mayroon akong 5 organs. 5 elements chi. Pumasok kayo. Linluo, nabaliw ka na ba? Mortal body ka lang ngayon. Sasabog ang katawan mo sa dami ng chi na ito. Linluo, baliw at mayabang ka. Ngayon, tinulungan kita. Hindi ko alam kung kailan ako magigising. Kapag nagising na ako, dapat i-bind mo ng maayos ang system. Huwag ka nang magwala, putang ina. Nakapag-foundation establishment siya sa isang araw lang. Zing! Nakapag-breakthrough si Linluo sa Foundation Establishment Level 1. Five elements Tao body. Anong klaseng halimaw ba ang natanggap ko? Buti naman, nakaligtas ako. Pero bakit naging 5 ang dantian ko? Dahil na-activate ang 5 elements Tao body mo. Kaya naging 5 ang dantian mo. Talaga? Kung wala ang system, malamang na sumabog ako at wala nang natira. At saka, nagising ang daw body ko. System, salamat sa'yo. Sa buhay na ito, ako na ang magdadala sa'yo, system. Master, nakapag-foundation establishment na po ako. Bigyan mo po ako ng foundation establishment technique. Linluo, espesyal ang 5 elements Tao body. Dahil marami kang dantian, ang hirap ng cultivation mo ay 10-10 beses sa normal. At saka, wala pang 5 elements Tao body na nakapag-breakthrough sa golden core. Kung hindi nila kaya, hindi ibig sabihin hindi ko kaya. Master, hindi po ako urong. Alam kong hindi mo matanggap. Hindi ka makaka-breakthrough sa golden core pero kaya mong maging pinakamalakas na foundation establishment. Aalis na ang master mo. Bahala ka na. Kahit anong mangyari sa'yo, ipinagmamalaki ka ng master mo. Akala ko ay isang henyo. Bakit naman nagising kang 5 elements Tao body? Pero alagad, huwag kang mag-alala. May system ang master mo. Tiyak na tutulungan kita sa problemang ito. Dahil nakuha ko na ang technique, mag-breakthrough muna ako. Bakit naging napakadaling i-absorb ang spiritual energy? Siguro dahil sa 5 elements daw body. System, salamat sa'yo. Kapag nagising ka, ako na ang magdadala sa'yo. Master, nakapag-breakthrough na ako sa 8th layer ng chi refining. Mabuti, kalahating buwan lang. Nakapag-breakthrough ka sa 8th layer ng key refining. Hindi sasabihing wala ng susunod, pero masasabing wala pang nauna sa'yo. Ganito na lang, masaya ang master mo ngayon. Sa loob ng kalahating buwan, magsasagawa ako ng baguhan tournament. Kapag nakuha mo ang unang pwesto, papayagan kitang pumili ng kahit anong bagay sa treasure vault ng sect. Salamat, Master. Sige, magsanay ka ng mabuti. Aalis na ako. Master, bakit ka lumabas? Maraming tao sa Xuantian sect, maraming mata. Kung may makakita sa'yo, delikado. Huwag kang mag-alala. Nag-set up ako ng formation dito. Walang makakakita. Lumabas ako ngayon para sabihin sa'yo, sa kalahating buwan, dapat makuha mo ang unang pwesto, kahit anong mangyari. Ramdam ko ang aura ng 9 Underworld Lotus sa Treasure Vault. Ito ay malaking tulong para sa kaluluwa. Kapag nakuha natin ito, makakabangon ako agad. Oo, Master. Sa pagkakataong ito, makukuha ko ang 9 Underworld Lotus para matulungan kang gumaling. Ito ang primordial artifact, Dragon Pattern Overlord Spear. Ito ang mga katapat na techniques. Explosive Flame Dragon Fang Pierce at Infernal Shadow Assassination Array. Sa tatlong ito, kahit makipaglaban ka sa isang Foundation Establishment Cultivator, kaya mong makipagsabayan. Salamat, Master. Linluo, sa baguhan tournament, mas magdasal ka na wag mo akong makaharap. Elder, gusto ko lang tumingin ng martial arts techniques dito. Saan ko ba mahahanap? Nandoon ang techniques, pero sa pinakamababang palapag ka lang pwede tumingin. Ang nasa itaas, wala ka pang karapatang makita. Oo, Elder.
Tama nga ang sinabi ng master ko. Naka-breakthrough ako sa foundation establishment great perfection, pero ang aking dantian ngayon ay hindi na kayang mag-convert sa golden core. Ngayon, kailangan ko na lang matuto ng techniques para mapalakas ang laban ko. Flame Fist, Flame Slash, ano ba yan? Ako, ang itinakdang, anak ng Diyos, paano ako magsasanay ng ganitong klase ng techniques? Kung ang cultivation method ay pwedeng baguhin, baka ang techniques ay pwede rin. Apoy na kamao i-concentrate ang fire element energy sa kamao. Kapag hinampas ang target, masusunog ang kalaban. Apoy na sipa. Apoy na palad. Apoy na binti? Nagbabog ka ba? So, ang martial skills ay basic na paggamit lang ng mga elements. Kung ganito lang, edi madali lang gumawa ng sarili kong martial skill. Ang cultivation method ay pwedeng gumamit ng fusion principle para sumipsip ng spiritual energy. Edi ang martial skill ay pwedeng gumamit ng fusion para maglabas ng spiritual energy. Fusion Nuclear Blast Fist. Nag-owa na. Ang lakas ng move na to, sobrang nakakatakot. Mukhang hindi pwedeng gamitin ng basta-basta ang move na ito. Buti na lang mabilis ang reaksyon ko. Ginamit ko ang principle ng Rupert's Tears para harangin ang natitirang blast ng nuclear fist. Kung hindi, patay na. Kung ganon, tawagin natin itong Rupert's Shield. Wow, Elemental Golden Peel. At nakagawa ako ng 2 piraso ng sabay-sabay. Dahil ba sa ginawa kong sarili kong martial skill, tumutugma sa fire element at earth element. Bahala na, subukan muna. High Pressure Vortex Slash. Isa pa. Super Electromagnetic Cannon, Gold Core, lumitaw. Kulang na lang ang wood element. Isa pa. Anong nangyayari? Baka sinalakay na ng demonyong sekta? Ano? Umabot sa Xuan Nu Peak ko? Hindi pwede. Kailangan ko nang dalhin si Linluo. Hirap akong makakuha ng disipulong perfect foundation sa disaraw. Sana walang masama sa kanya. Linluo, disipulo ko. Pasensya na. Huli ang iyong guro. Ito, aura ng Golden Core Expert. Nagtagumpay ako. Kalahating buwan, umabot sa Golden Core. Sino pa ba? Lin, Luo. Temporary boost cultivation ng host to Mahayana completion. Special reward, Chaos Treasure, Primordial Ruler. Please host, disiplinahin mo ang iyong masuwaying disipulo. Linluo, nasaan ang bahay ko? Master, huwag kang magalit. Master, huwag kang magalit. Kausapin natin ng maayos. Mag-usap tayo ng maayos. May gagawin pa ako, hindi na kita aabalahin. Uuna na ako, ha? Linluo, saan ka tatakbo? Ako. Okay lang, Master. Mapapatawad kita. Salamat, Master. Ang bait mo. Simula ngayon, hindi na ako magte-training sa loob ng bahay. Huwag kang mag-alala. Mapapatawad kita. Pero ang ruler ko ayaw kang patawarin. Isa lang na palo at tapos na ito. Master. Aray. Huwag sa mukha. Saklolo. Master, tigil na.
Sujiro, ikaw ay isang malaking monster. Teka lang, kapag mas mataas na ang cultivation ko sa'yo, maghihiganti ako sa'yo ng todo. Ikaw pa? Mag-training ka ng 20,000 taon. Masterkind Disciple Filial Mode. Kahit gaano kalakas ang disciple, ang master ay laging mas mataas ng 2 major realms kaysa sa pinakamataas na power ng disciple. Hindi lang 20,000 taon. Kahit 20,000 eon, hindi mo ako matatalo. 30 years sa west, 30 years sa east, huwag mo akong hamakin. Oo nga, itong malaking butas, bigyan kita ng 2 araw para punuin. Pagkalipas ng kalahating buwan, gusto kong makita ang bahay na katulad ng dati. Kung hindi, tulad ng bundok na ito. Kawawa naman. Linluo, tapos ka na. Ngayon, nasa peak na ako ng key, refining. Sa 5-element mixed spiritual root mong yan, malamang hindi ka pa nakapag-absorb ng chi. Ngayon, ipapakita ko sa pamilya na ikaw, Linluo, ay isang walang kwenta. Ako lang ang makakapag-akyat sa pamilya Lin. Ikaw, magkakilala ba tayo? Hindi mo ako kilala. Ninakaw mo ang napakarami kong gamit. At sinasabi mong hindi mo ako kilala. Ang galing ng body tempering pill na bigay ni Daddy. Pakiramdam ko, ang lakas ko ngayon, hindi maubos-ubos. Hindi ganyan maglaro ng marbles. Pero, turuan kita kung paano. Body tempering pill ko. 2 taon kong inipon ang baon ko. Sa wakas, nakasave na ako para makabili ng flying sword. Pagkatapos ngayong araw, ako, si Lin Feng, ay magiging sikat na sword immortal. Salamat, Lolo Earth God. Alam mo na wala akong baon. Binigyan mo ako ng napakaraming pera. Mabait kang tao. Sana mabuhay ka ng matagal. Sa susunod kong buhay, paglilingkuran kita. Hindi! Baon ko! Flying sword ko! Pangarap ko! Lin Luo! Hindi kita papatawarin! Xiao Yue, mula nang makita kita, nahulog na agad ang loob ko sa'yo. Gusto kitang maging boyfriend. Gusto mo bang maging tayo? Pasensya na, Kuya Lin Feng. Gusto ko si Kuya Lin Luo. Sa mga nakaraang taon, sinira mo ang mga pills ko, ninakaw mo ang baon ko, inagaw mo ang aking minamahal. Kahit ang mga nakatatanda ay pumanig sa iyo. Sabi nila, bata ka pa. Sabi nila, hayaan na lang kita. Cute ka raw, pero mas matanda ka sa akin ng 6 na buwan. At ngayon, sinasabi mong hindi mo ako kilala? Tahimik, magsisimula na ang pagsusulit ng Tai Xuan Sect. Lin Luo, harapin mo ang katotohanan. Wala kang kwenta. Huwag mo nang subukang lumaban. Sumayaw ka, Lin Luo! Ako na ang magmamana ng titulong henyo. Tapos na ang pagsusulit. Ang mga naiwan sa formasyon ay pumasa. Ang iba ay bawiin ang kanilang kultibasyon at palayasin sa sekta. May nagsabi na ba sa iyo na sobrang ingay at nakakainis ka? Imposible! Bakit hindi ka natapon? Isa ka lang basurang may 5-element spirit root. Imposibleng makapasok ka sa key refining. Paano ka nandito pa? Uulitin ko, ito ay divine level spirit root na may color talent. Kung hindi mo alam, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. At saka, close ba tayo? Lin Luo, ikaw. Magaling kayong lahat. Kayo ang batch na may pinakamababang elimination rate. Para gantimpalaan kayo, magdadagdag tayo ng premyo. Susunod, magkakaroon ako ng laban ng paligsahan. Sa sistema ng pagtatanggol, kung sino ang huling nakatayo, siya ang makakakuha ng reward na pumili ng isang bagay sa treasure vault. Sige, hindi na ako magdaldal. Ang unang laban ng paligsahan ng mga bagong miyembro ay magsisimula na ngayon. Lin Luo, buti na lang nandito ka pa hanggang ngayon. Sa wakas, may lehitimong dahilan na ako para talunin ka. Mukhang may problema ang kamag-anak kong ito. Hayaan na lang. Ang sabi ng master ay parang, kung mananalo ako sa laban, pwede na akong umalis. Tapusin na agad para makabalik na sa pagsasanay. Ang mga gustong hamunin ako, pumila at isa-isa lang.
Hindi ba siya ang basurang may 5-element mixed spirit root? Napasok lang ng chi refining ay nagmamayabang na. Hindi ko na talaga kaya. Isang hamak na mixed spirit root. Tingnan mo, tatapusin ko siya. Walang pwedeng makipag-agawan sa akin. Linluo, labanan kita. Linluo, sa wakas, dumating na ang araw na ito. Simula ngayon, ikaw na ang mabubuhay sa anino ko. Kainin mo ang aking explosive flame dragon fang pierce. Ito ay internal energy manifestation ng isang high-level martial technique. Kung alam ko ang prinsipyong ito, hindi na ako matatakot na masaktan ang sarili ko sa aking nuclear explosion punch. Internal energy manifestation. Earth level martial technique ito. Diyos ko, buti na lang hindi ako umakyat. Ang lakas ni Lin Feng. Kung umakyat ako, parang magiging biktima lang ako. Kung hindi dahil sa makong na ito, ngayon ay hindi natin maiiwasan ang isang matinding bagbog. Ngayon, okay na. Manood na lang tayo ng magandang palabas. Linluo, hindi ko alam kung saan mo natutunan ang galaw na iyan. Ngunit sa harap ng isang key refining perfection, na tulad ko, ang bilis mong umiwas ay walang silbi. Linluo, sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka makakaiwas. Purgatory Shadow Kill Array. Talagang magaling ang master sa pagtuturo. Sa loob lamang ng isang buwan, hindi lang naabot ni Lin Feng ang key refining grand perfection. Natutunan pa niya ang 2 earth-level martial techniques. Sa paglipas ng panahon, tiyak na siya ang magiging haligi ng sekta. Hindi naman. Si Lin Feng ay bata pa sa karanasan. Hindi karapat-dapat sa mga papuri ng mga matatanda. Sayang lang si Lin Luo. Ang isang 5-element mixed spirit root na umabot sa chi refining ay hindi madali. Ngayon ay nakatagpo siya ng malakas na kalaban tulad ni Feng. Pagkatapos ng laban na ito, malamang na ito ay magiging isang bangungot na hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Clone, paano ko to hindi naisip? Tingnan natin kung ano pa ang meron siya. Ang kamag-anak kong ito ay talagang mabait. Binibigyan niya ako ng inspirasyon ng husto. Linluo, lalaban ka ba o hindi? May saysay ba ang pag-iwas-iwas? Kaya mo bang harapin ako ng diretsyo? So, may bago ka pang teknik na hindi mo pa ginagamit? 2 tulang ang natutunan ko. Lalaban ka ba o hindi? Yun lang. Akala ko marami pa akong matututunan. Kung ganoon, tapusin na natin ang laban. Sige, huwag kang umiwas ngayon. Kainin mo ang aking explosive flame dragon fang pierce. Linluo, mamatay ka! Focus nuclear punch. Lin Feng, takbo! Hindi mo to kayang saluhin. Hindi ko to kaya. Ayokong maniwala. Bakit ang lakas mo? Bata, mali ang tingin ko sa'yo. Pero wag mo naman akong patayin. Darating ang malaking sakuna sa Tianyuan. Si Lin Feng ang pag-asa ng Tianyuan. Ito yung matandang nasa ring. Mukhang hindi ordinaryo tong pinsan ko. At anong ibig sabihin ng malaking sakuna sa Tianyuan? Grabe, siguradong may chito. Paano nakaganyan ang isang nasa chi refining stage? Kung ako ang tinamaan niyan, siguradong magkakawatak-watak ako. Baguhan na laban. Unang pwesto, Lin Luo. Ano naman kung may sakuna? Ako ang pinili ng tadhana. Kahit si Lin Feng na mahina ay nakaharang. Paano naman ako hindi? Galing, hindi ka naman nagpabaya. Tara, dalhin kita sa treasure vault. Inalagaan mo ba ako? Anong kinalaman mo? Salamat sa turo mo, Master. Kung hindi, paano ako magiging first? Hindi ko akalaing ganyan ka pala kumapit. Sa harap ng babaeng Tyrannosaurus, siguradong kailangan kong kumapit. Teka, survival instinct. May ganyang salita ba sa Tianyuan? Guro, kumusta po? Anong langis? Baka mahina ka sa Ingles? Guro, alam mo ba ang odd even change? Ay, Guro. Ano ginagawa mo?
Araw-araw, wala kang natututunan. May kinalaman ba ito sa cultivation? Ngayon, hihilahin ko ang tenga mo papuntang treasure vault para turuan ka ng leksyon. Guro, mali ako. Hindi na ako ulit. Linluo, tandaan mo, kunin ang mamahalin, hindi ang tama. Sa ganyang ugali niya, paano ko naisip na isa siyang transmigrator? Sining ng dakilang araw, lupa, sining ng apoy na langit, lupa, lumilipad na espada, lupa, lahat ay magaganda. Pero paano pipiliin? Sining ng limang banal na ilusyon. Sa pagmumuni sa banal na multo, pinalalakas ang espiritu. Sining ito ng espiritu. At isa ring pormasyong depensa atake. Vice Sect Leader. Parang gumagaling na ang sugat mo. Oo, medyo nakaka-recover na ang cultivation ko. Elder, tinatanong mo ito? Anong ibig sabihin mo? Wala lang, nakita ko lang na gumaling na ang anak ni Su Yuan Kiao. Masaya para sa kanya. Su Yuan Chao yan ba ang tatay ng original body? Anong ibig sabihin niya? 6 na buwan na lang, magsisimula na ang Tianyuan Inner Sect Tournament. Ang estudyante ng Vice Sect Leader ay magaling. Pwede siyang sumali. Kung manalo siya, may pakinabang sa kanya. Tournament parang champion ng Intersect Tournament ang original body. Nakakuha siya ng maraming resources para maabot ang Hitai Realm. Sayang, sinira ng Demon Sect ang cultivation niya. Kung hindi, paano naging sect leader ang Huashen na si Tai Xuan? Kung si Lin Luo ang manalo, gagamitin niya ang mga resources na iyon para mag-training. Kaya tiyak na ganap na gagaling ang sugat ko. Pipiliin ko ito. Elder, pwede ba ito? Pwede. Lin Luo, dahil nakuha mo ang treasure, umuwi ka na at magsanay ng mabuti. Pagkatapos ng 6 na buwan, ang Intersect Tournament, kailangan mong makuha ang unang pwesto. Si Su Jiru ay pumunta sa clan grounds at buhay pa. Talagang napakaswerte niya. Bahala na, kahit buhay, isa siyang walang silbi. Ngayon, ang kalidad ng blood sacrifice ay lumalala, pero may golden core peak na 18 taong gulang. Ang blood sacrifice na ito ay magugustuhan ng ninuno. Ayos pa rin, tulad ng dati. Lin Luo, kung mag-training ka ulit at sumabog ang bahay, lumayas ka sa Xuan Nu Feng. Opo, guro. Pangako ko po, wala nang susunod. Ayos, sige. Mag-training ka ng maigi. Babalik na rin ako para matulog. Sa wakas, umalis na ang ale. Sa wakas, mag-training na. Napakalakas ng suntok ni Master Lin Luo. Si Lin Feng ngayon putol ang mga ugat at basag ang dantian. Kahit gamutin, wala na siyang kwenta. Waste ka. Bilang may banal na ugat ka, natalo ka ng basurang ugat. Sayang ang resources ko sa kanya. Itapon ang basurang ito sa Tian Xuanfeng. Hayaan na siyang mag-isa. Opo, Master. Su Ziru, kahit basurang may mixed 5 root, napalaki mo sa ganito. Mukhang marami kang nakuha sa lupaing ninuno noon. Dahil galing ito sa lupaing ninuno, kaya huwag mong isipin na ikaw lang ang makikinabang. Ito ang tamang paraan ng cultivation, no? Salamat sa system. Si Lin Luo nag-training, ako nakahiga lang. Tumataas ang level ko. Sana marami pang estudyanteng tulad ni Lin Luo. Sabihin mo lang, andyan na. Quality disciple, eto na ako. Kapatid, saan ka ba pupunta? Tai Xuan, alam mo ba na ito ang kwarto ko?
Pumasok ka ng walang paalam. Ito ba ang dapat gawin ng isang pinuno ng Xuantian sect? May importanteng bagay kasi ako, kaya nagmadali. Sana, huwag kang magalit kapatid. Sa itsura mo, parang magaling na ang sugat mo. At bumalik na rin ang cultivation mo sa Golden Core. Anong pakialam mo? Anong gusto mo sa akin? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung wala, umalis ka. Isang taong walang silbi na nasira ang dantian at naputol ang lahat ng ugat. Sa loob lang ng isang taon, bumalik sa Golden Core Cultivation. Isang estudyante na may mixed spiritual root. Sa loob lang ng isang buwan, nakapag-breakthrough sa Golden Core at nakamaster ang Heaven Level Martial Technique. Kapatid, nung bumalik ka mula sa Ancestral Land, may itinago ka bang treasure na hindi mo binigay sa sect? Taishuan, kalokohan. Noong bumalik ako mula sa Ancestral Land, lahat ng artifacts at pills ko ay ninakaw mo. Pati ang storage ring ko. Hindi mo pinalampas. Ang pag-recover ko ng cultivation ay sarili kong pagsisikap. Si Lin Luo, nag-breakthrough sa Golden Core dahil sa sarili niya. Ikaw, matandang walang hiya. Kung manggugulo ka pa sa akin, kung gusto mo, sasabihin ko sa lahat ang mga kalokohan mo. Ilalantad ko lahat. Ito ang aura ng isang divine artifact. Paano si Su Jiru ay magkakaroon ng divine artifact? Hindi kaya. Sige, Su Jiru. Sa loob ng sect, hindi kita basta-basta mapaparusahan. Kung may tapang ka, ikaw at ang alaga mong estudyante ay huwag na lumabas ng sect. Matandang gago, hayaan na kita manggulo ng 1 taon o 2. Kapag na-recover ko ang cultivation, babasagin ko ang ulo mo. System, nandito na ako. Bakit hindi ko pa nakikita ang pangalawang estudyante ko? Ting! Nasa tabi mo ang estudyante. Lumingon ka. System, yung sinasabi mong estudyante, hindi naman si Lin Feng, di ba? Paano siya nagkaroon ng panel? Bakit si Lin Luo wala? At siya pala ay isang child of destiny? Ano bang biro mo? Sige, palalampasin kita ngayon. Pero asahan mo, tong sistema. Hindi ko inaasahan na ang pagsasanay ng ganitong paraan ay napakalaki ng konsumo ng espiritu. Kung ganito, masyadong naantala ang pag-unlad ko. Dahil ang 5 santo ay tumutugma sa 5 elemento, bakit hindi subukang isama ang paraan ng pagmumuni-muni sa aking 5 elements fission technique? Master, ano ito? Lin Luo, binigyan kita ng isang junior apprentice. Wala nang ibang bahay sa tuktok, kaya hayaan mo muna siyang manatili sa iyo. Malubha ang kanyang sugat. Alagaan mo siya ng mabuti. Anong klaseng master ka ba? Hindi ka man lang nagtuturo. Dadalhin mo pa ang isang tao dito para alagaan ko? Imposible, talagang imposible. Lin Luo, parang hindi ka kontento sa aking desisyon May reklamo ka ba? Bakit ako naging bulag para maging alagad mo? Makalangit, kahit ako ay anak ng tadhana, hindi mo naman ako dapat tratuhin ng ganito. Master, itong maliit na bagay ay dapat kong gawin. Anong reklamo ko pa? Huwag kang magkunwari, 3 araw lang ang ibibigay ko sa'yo. Ibalik mo sa akin ang alagad ko na walang galos. Kung hindi, duduguin kita ng ruler ko. Sige, guro, huwag kang mag-alala. Makalipas ang 3 araw, titiyakin ko na si Lin Feng ay nakatayo sa harap mo ng buo at walang pinsala. Mabuti at nakinig ka. Mapanamantala. Ano ba, alagad ba o hayop ang kinukuha mo? At itong babae, naging ganito na. Pumayag ba siya na maging alagad mo? Babaeng walang hiya. Nakakainis talaga. Matanda, lumabas ka. Ikaw na ang bahala dito. Kung hindi gumaling si Lin Feng sa 3 araw, gagawa ako ng 1 soul banner at ikaw ang magiging pangunahing kaluluwa. Kaibigan, malubha ang sugat ni Lin Feng. Kung walang bihirang mga sangkap, imposibleng gumaling siya sa loob ng 3 araw. Wala akong pakialam. Sabi ko, 3 araw, 3 araw. Kung sa tingin mo hindi kita kayang gawa ng paraan, simulan ko na ngayon ang paggawa ng 1 soul banner. Sige, pumapayag na ang Panginoon. Isang maliit na kaluluwa lang. Maliit na kaluluwa,
Naglakas loob kang sumigaw sa harap ko. Maliit na kaluluwa, Dali, kung ako ay masaktan, hindi kita patatawarin. Nako, napakalakas ng chi. Matandang ito, hindi ko inakala na ikaw ay isang bihirang sangkap na nagkatawang tao. Nakita ko na marami kang lotus seeds. Pwede bang bigyan mo ako ng ilan para kainin? Tigil! Ang bawat buto ng lotus na ito ay gawa sa daan-daang taon ng aking kultibasyon. Kung hahawakan mo, ang enerhiya sa loob nito ay magpapasabog sa iyo. Sige, bilisan mo ang trabaho mo. Magpa-practice na ako. Divine Beast Meditation. Ang meditation na ito ay walang silbi kung walang dugo ng Divine Beast. Pero nagkataon, nasa akin ang dugo ng mga Divine Beast na ito. Pinagbantaan mo ako, kaya hindi ko ibibigay sa iyo. Sandali, ano ang ginagawa niya? Baliw ba siya? Sinasalo niya ang anino ng Divine Beast sa kanyang bibig. Hindi ba siya natatakot na sumabog? Ay, talagang sasabog niya ang sarili niya. Hindi, kailangan ko siyang pigilan. Kahit kaunti lang ang enerhiya. Pero kung sasabog siya, mahihirapan din ako. Anong klaseng kultivasyon ito? Ang cultivation setup na ito ay lampas sa aking God level na kultivasyon. Nascent soul na ako agad? Peak nascent soul. Kailan pa naging ganito kadali ang cultivation? Yung body cleansing at marrow washing para lang sa mga nag-ascend. Linluo, anong klaseng freak ka ba? Peak nascent soul. Not bad. Sa ganitong bilis ng cultivation ko, wala pang nauna, at ang mga susunod ay luluhod talaga. Lin Luo. Sino ka ba talaga? Paano magkakaroon ng ganito kabilis na cultivation ang isang normal na tao? Ako ang child of destiny. Ang bida ng mundong ito. Mabuti ang magturo, pero nakakapagod talaga. Sa wakas, makakapagpahinga na ako ng maayos. Na-detect na ang disciple na si Lin Luo ay umabot sa peak nascent soul. Congrats, host! Na-reforge ang dantian at naibalik ang meridian. Congrats, host! Nakuha mo ang Extreme Dao Indestructible Body Fire. Grabe, nag-cheat ba itong bata? Bakit kahit nag-cheat ako, hindi ko siya matalo? Naabot ang Yuan Ying Grand Completion sa isang buwan. Kahit sa nobela, hindi ganyan. Sino ba sa atin ang naka-cheat? Hindi pwede. Ang disipulong ito, perpektong workhorse sa cultivation. Ngayong nag-breakthrough siya, dapat bigyan ko siya ng reward. Ito ang Extreme Dao Indestructible Body. Wala naman akong maipapakitang maganda ngayon. Ito na ang reward para sa pinakamamahal kong apprentice. Kunin na natin si Lin Luo dito. Araw-araw na lipad-lipad, nakakapagod na. Ano to? Ang baho naman. Tubig. Linisin ang karumihan ng mundong ito. Bata, ano ang gagawin mo? Bilisan, magbihis ka. Apoy. Sunugin ang karumihan ng mundong ito.
Linluo. Linluo, Linluo. Linluo. Nanghaharas ka kay Linfeng? Master, hindi yan ang iniisip mo. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Kahit mag-marrow cleanse ka, hindi ka rin pwedeng sa kwarto lang. At saka, nandito pa ang junior disciple mo. Kanina, ganyan ka. Sinong hindi magkakamali? Tama ang sexual orientation ko. Ikaw itong Fujoshi na master. Dapat kanina hinugasan ko rin ang utak mo. Nakita kitang nag-breakthrough. Binigyan kita ng treasure. Paano mo ako masasabi ng ganyan? Hindi naman kita pinagbintangan. Bakit mo pa yun pinapansin? Ito para sa'yo. Hindi na kita kakausapin. Ano to? Blow up doll? Master, alam ko na para sa akin yan. Pero hindi mo naman kailangang mag-alala ng sobra. Bata, kunin mo na to. Ito ang Jidao Bumieti na Dauti Embryo. Kapag nakuha mo to, maaayos na ang putol na mga ugat ni Linfeng. Blow-up doll? Linluo, ginawa mong blow-up doll ang Dauti embryo ko. Sige, ayaw mo, di ba? Itong treasure, sa aso ko na lang ibibigay kaysa sayo. Hay nako, Dauti embryo binigay mo kay Linfeng. Mas mabuti pa ipakain mo to sa aso. Master, kasalanan ko, huwag kang. Ngayon ka pa nagsisisi? Huli na! Ikaw, binigay mo talaga ang daw body kay Linfeng. Bruha ka, ang tagal kitang kasama, wala akong nakuha. Si Linfeng, bagong estudyante mo pa lang, binigyan mo agad ng ganito kalaking regalo. Ito ba ang regret flow? Ako ba ang bida ng regret flow? Ito ang Dao Body. Si Linluo na ito, ayaw. Pwede ko naman itago at i-absorb para sa sarili ko. Ano ba ang ginawa ko? Sujiro, dahil pinili mong paboran ang junior disciple mo, huwag mo akong sisihin kung putulin ko na ang ating relasyon bilang guro at estudyante. Aray, Linluo, bad mood ako ngayon. Kung magreklamo ka pa, bubunutan ko lahat ng ngipin mo. Pinasok mo ako, pero sinadya mo akong iwalang bahala. Ibinigay mo sa bagong junior disciple ang reward na dapat para sa akin. Ito ba ang simula ng regret flow? Sige, Sujiro, putulin na natin ang relasyon natin bilang guro at estudyante. Ngayon, itinapon mo ako na parang basura, pero bukas, hindi mo na ako kayang abutin. Sinabi ko na, bad mood ako. Huwag mo akong galitin. Gusto mo talagang galitin ako, di ba? Kung kaya mo, saktan mo ako. 30 taon sa kanluran, 30 taon sa silangan. Huwag mong hamakin ang kabataang mahirap. Gagawin kitang hindi mo ako kayang abutin. Ipapakita ko sa iyo ang wag mong hamakin ang kabataang mahirap. Guro, mali ako. Kung hindi kita patayin ngayon, hindi ako si Su. Ipapakita ko sa iyo ang regret flow. Akala mo ba ikaw ang bida ng short drama? Paanong alam mo ang short drama? Transmigrator ka rin? Ano ba? Paano nalaman ni Linluo na ako ay isang transmigrante? Kung may makakaalam nito, patay na ako. Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng malaman. Hindi ko gets. Royal na alak. 180. Ngayong piyesta, walang regalo. Brain Platinum lang ang regalo. Tangina Linluo, ikaw ding galing sa Blue Star? Ah, transmigrante ka pala. Gaga. Dati kitang sinenyasan, hindi ka sumagot, bobo ka ba? Oo, ganoon na rin. Ulila ako noon, walang pinag-aralan. At saka, kailan mo ako sinenyasan? Sige, ikaw na. Ito muna, may aasikasuhin ako. Matandang gago, lumabas ka dito. Transmigrante, 2 sila. Ika-4 na sakuna, patay na ako. Matandang gago. Ang narinig at nakita mo ngayon. Kung may sasabihin ka kahit isa, gagawin kitang lugaw. Ginoo, wala akong narinig. Wala akong nakita. Ituring mo akong utot. Pakawalan mo na ako.
Pakawalan ka? Imposible! Patayin na lang kita. 3 tao lang ang makakapag-ingat ng sikreto. Ang ganyang kalakas na kaluluwa, sayang patayin, gamitin ko na lang siya sa 1,000 soul banner. Ninuno, ito ang aking Soul Jade tablet. Kapag nakuha mo ito, makakagawa tayo ng kontrata. Kung may masamang balak ako sa iyo, mawawala ako agad. Ninuno, maawa ka na sa akin. Panginoon, patakan mo lang ng dugo ang kontrata. Sa isang isip mo lang sa hinaharap. O kung magkaroon man ako ng masamang balak, agad akong mawawala at magiging abo. Ito ba ang backup power ng Cultivation World? Sige na nga, matanda. Dahil mukhang tapat ka naman, ipadpadpatawad muna kita. Gumana ba? Subukan ko muna kung epektibo. Panginoon, huwag niyo na po akong paglaruan. Mawawasak na po ako pag pinagpatuloy niyo pa. Maganda. Kapag binanggit mo ang salitang transmigrator, magagawan kitang maging abo agad. Naintindihan ko po, Panginoon. Teka, bakit nag-breakthrough na naman ako? Dahil ba nag-fusion si Lin Feng, kaya naging nascent soul din siya? Napakalaking pagsasayang. Sujiro, nasayang mo lang, sana sa akin mo na lang ibinigay yon. Ako si Lin Feng. Salamat sa bagong buhay, Master. Teka lang, hindi ko pa man lang siya natatanggap bilang estudyante. Bakit master na ang tawag niya sa akin? Hayaan mo na, pareho naman ang cultivation level namin. Wala nang problema doon. Tumayo ka na. Mula ngayon, ikaw na ang pangalawang estudyante ko. Batiin mo ang senior brother mo. Opo, Master. Magandang araw po, senior brother. Lin Luo, bakit ikaw yan? Sino ba sa Xuantian ang hindi nakakaalam na ako'y alagad ni Sujiro? Bakit ka nag-overreact? Linluo, natalo ako sa'yo sa rookie match. Aminado ako. Pero ngayon, hindi ka nakalaban ko. Ngayon, nasa Yuanying stage na ako. Kaya mo bang lumaban ulit? Kung sino manalo, siya ang magiging big brother. Old news na yan. Si Lin Luo, Yuan Ying na rin. Yuan Ying Peak. Imposible. Siya ay may 5 elements waste spirit root. Paano siya naka-breakthrough ng ganito kabilis? Pasensya na, aksidente akong naka-breakthrough sa transformation stage. Ikaw! Tigilan mo na yan. Alam mo ba kung bakit ka mabilis nag-breakthrough? Dahil kinuha mo kay Vice Sect Leader Su ang Supreme Dao Body na para kay Lin Luo. Kung hindi, nasa kama ka pa rin. Kinuha ko pala ang Dao Body ni Lin Luo. Lin Luo, sa mga nagdaang taon, lagi mong inaagaw ang mga bagay ko. Ngayon, ikaw naman ang maagawan. Lin Luo, masakit ang maagawan, diba? Dahil sa'yo, 18 taon akong pinahirapan. Ngayon, ikaw naman, ang Extreme Dao Body na to ay perfect match sa Supreme Fire Spirit Root ko. Pakiramdam ko, hindi magtatagal. Mas malakas na ako sa'yo. Tumahimik ka. Tingnan mo kung nasaan ka. At huwag ka nang tumawa ng ganyan, nakakabaliw. Pakinggan mo ang payo ko, matanda. Si Lin Luo ay hindi mo kayang galawin. Huwag kang magyabang. Lin Luo, gago ka talaga. Ito ang kwarto ko. Buksan mo ang pinto at papasukin mo ako. Pinatulog kita sa kama ko, na-addict ka na yata. Wala nang extra na kwarto sa Shanu Peak. Kung gusto mong tumira, magtayo ka. At kung wala kang importanteng gagawin, wag mo akong guluhin. Kung hindi, babaliin ko ang buto mo hanggang di ka na makilala ng nanay mo. Buisit, sige, magtatayo na lang ako. Master, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Noong koma ka, pinilit ako ni Lin Luo na maging alipin niya. Ngayon, hindi ko kayang suwayin ang kalooban niya. Kaya sa susunod, ikaw na lang ang bahala sa sarili mo. Sabi mo dati, sa nakaraang buhay, nakita mo akong nasagasaan ng truck, tapos nawalan ng kontrol ang truck at nadaganan ka habang nagtitinda. Oo nga, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapupunta sa napakapangit na lugar na ito. Kung hindi nagising ang system ko, wala na ako.
Sige, pero matagal ka nang nandito at may sistema ka pang kasama. Bakit ang baba pa rin ng cultivation mo? Ang hirap ng buhay ko noon. Ngayon, gusto ko mag-enjoy. Bawal ba? At least may sistema ako, at ikaw ang bound object ko. Ang bilis mo naman mag-cultivate. Kapag umakyat ka na, malapit na rin ako. Teka, kung mas mababa ang cultivation mo kesa sa akin, bakit lagi akong talo sa'yo? Dahil kapag ikaw ang kalaban ko, automatic na mas mataas ng 2 major realms ang cultivation ko. Ang daya naman ng system mo. Bahala na. Ano ba talaga ang premyo para sa champion ng Inner Sect Competition? Ang previous life mo ay champion din. Dapat maalala mo, di ba? Naalala ko lang, sinabi ng master ng previous life ko na dadalhin siya sa ancestral land. Yung iba, hindi ko na maalala. Yung ancestral land ay pwedeng bitag. Huwag kang pupunta doon, kahit anong mangyari. Dati, may narinig akong mga chismis sa Zhongzhou, 9 na kontinente ng Tianyuan Realm. Bawat kontinente ay may sektang gaya ng Xuantian Sect na monopolyo ang cultivation techniques. Sa mga nakaraang taon, ang mga henyo at halimaw na kilala natin pumasok sa tinatawag na ancestral land. Walang balita kahit ano. Kaya hinala ko, ang ancestral land ay talagang isang patibong. Patibong. Isang scam ba ang Ascension? Ang malubhang pinsala ng dati kong katawan. May kinalaman ba sa ancestral land? Hindi ko na matandaan ang eksaktong detalye. Pero sa kasalukuyan ninyong cultivation level na nascent soul at divine transformation, sa lugar na iyon, malamang, hindi kayo makakaligtas. Kung ito ay isang patibong ng Ascension, hindi lang divine transformation, kahit maging immortal ay walang silbi. Master, ngayon, tayo ay magkasama sa tagumpay. At sa pagkatalo, narito ang lahat ng naipon kong cultivation resources. Ibibigay ko lahat ito sa iyo. Sana sa oras na iyon, makalabas ka sa kulungang ito. Sige, tatanggapin ko. Ito ang lahat ng cultivation resources na itinago ng dati mong katawan. May 6 na buwan pa? Mag-focus ka sa pag-angat ng cultivation. Gusto ko ring malaman ang katotohanan ng pinsala noon. Sige, kukunin ko ang mga ito. Lumabas muna kayo, magsasara ako para sa cultivation. Kung hindi ako magiging immortal, hindi ako lalabas. 6 na buwan lang, sa 1 buwan, magiging divine transformation ako. Hindi ako naniniwalang hindi ako makaka-ascend sa loob ng 6 na buwan. Susugal ako. Panginoon, may ulat po. Mula nang bumalik ang Deputy Master sa sekta, lahat ng kanyang bakas ay narito na. Kalokohan. Saan nakuha ni Sujiro ang divine weapon? At ang kakaibang teknik ni Lin Luo? Anong kwento? Gumastos ako ng maraming resources sa inyo. Ganyan ba ang pagtrato nyo sa akin? Panginoon, patawad. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Ito na ang huling pagkakataon. Ibigay mo sa akin. Sujiro, kahit anong biyaya ang nakuha mo, sa huli, akin din lahat yan. Alagad Taixuan. Bumabati sa guro. Tumayo ka na. Pumunta ako para dalhin ka sa isang lugar. Guro, saan mo ako dadalhin? Ancestral land. Alipin Xuanjizi, kasama ang kasalukuyang Panginoon ng Xuantian Sect, ay bumabati kay Tianyuan Patriarch. Guro, sabihin mo lang, bakit mo ako sinipa? At dito, napakaraming dugo. Ito ba ang ancestral land ng Xuantian Sect natin? Xuanjizi, handa na ba ang handog na dugo? Pag-uulat, Patriarch. Ang internal competition ay 6 na buwan pa. Pagkatapos ng 6 na buwan, iyon ang araw ng handog na dugo para sa Patriarch. Jiao-san, hindi pa ang araw. Bakit mo ako ginising? Kung ganon, kakainin kita. Sinabi niya kanina, ikaw ang kasalukuyang Panginoon ng Xuantian Sect. Alagad Taixuan, bumabati sa Patriarch. Oo, Patriarch. Ako nga ang kasalukuyang Panginoon ng Xuantian Sect. Duwag! Patay na si Xuanjizi. Simula ngayon, ikaw na ang aking agent sa ibabang mundo. Susunod po, Patriarch. System, I-block ang Tianji. Xuan Lao, ano ba talaga ang problema sa dalawang to? Isa pa sa isa, sobrang absurd. Nag-fuse ako ng Jidao Bumyeti at sa loob ng kalahating taon, halos hindi ko lang naabot ang Hiti stage. Pero si Lin Luo, nang walang sabi-sabi, biglang magtatagumpay sa pagtawid ng kidlat at umakyat sa Immortal Realm. Sa anumang panahon, ang galing mo ay sapat para sa mga tao na matakot ng sobra. Isang pambihirang halimaw. Pero ang dalawang to, parang butas sa langit,
hindi talaga maaaring husgahan sa normal na paraan. Ikaw, talagang ipinanganak sa maling panahon. Inuna ko na sobra ang limitasyon ng teknik na to, pero hindi ko inaasahan na kaya niyang i-absorb ang kidlat. Hindi maganda. Umakyat na ang pagsubok. Ito ang Zixiao Shenlei. Chuan Hu Bumie Shen. King Long Husen Zhang. Buksan. Buksan? Buksan? Isang beses na lang, kulang na lang ang huling kidlat. At magtatagumpay na si Linluo sa pagtawid. Ito ang Shangchang Shenlei ng Shanwang Leiji. Ito ay kidlat. Akala mo wala akong inihanda. Tignan mo ang aking lightning rod. Nagtagumpay si Linluo. Host, bumalik na ako. Ngayon, sumunod ka at pumirma ng kontrata. Promise ko, sa loob ng 3 taon, iaangat kita. Gaano ba ako katagal nakatulog? Puta, paano ka nakakross sa kidlat at naging immortal? System, pumirma na tayo ng kontrata. Sabi ko, sa buhay na ito, isasama kita sa paglipad. Basic version pa ako. Sino mag-aakala na ganito kakabilis umangat? I-upgrade ko muna ang system. Bukas na lang tayo pumirma. Tama na, wag na magreklamo. Maganda ang resulta, okay na yan. Congratulations po, Master, sa pag-breakthrough ninyo sa Immortal King Realm. Ang pagpunta po ninyo sa Ancestral Land para sa Intersect Competition ay hindi nabanta sa inyo. Immortal King Realm, hindi masama. Ngayon, kahit umakyat ka sa Immortal Realm, big shot ka na sa mundong iyon. Pagkatapos ng tribulation, hindi ba Immortal Lord Realm? Kaya mong mag-skip ng Major Realm? Tao ka pa ba? Okay, hindi pa tapos ang laban. Huwag tayo masyadong mag-enjoy. Nagsimula na ang Intersect Competition. Pumunta muna tayo doon. Si, Kumusta ang paghahanda? Ang ninuno, gagawin kitang Panginoon ng isang kontinente. Kailangan mo ring magpakita ng sinseridad. Old Ancestor, sabihin ninyo lang po, basta kaya ko. Tiyak na masisiyahan po kayo, Old Ancestor. Sa batch na ito, lahat ng blood sacrifices na nasa Divine Transformation pataas, gusto ko. At gusto ko rin ng 50 blood sacrifices na nasa Nascent Soul stage. Old Ancestor, 70 lang po ang Nascent Soul Cultivators sa sekta. Kung kukuha po kayo ng 50, ang Xuantian sect po ay... Ano ang sabi ko? Yun ang gagawin mo. Kung may susunod pa, sasama ka sa iyong master na 3 ghosts. At magsama-sama kayo sa tiyan ko. Disipulo, susunod po. Nandito na ba lahat? Ipinapaalam ko po, Master. Hindi pa dumarating ang Deputy Master at ang kanyang mga estudyante. Ipadala ang isang tao bilang Deputy Master. Nahuhuli ka pa sa internal competition ng sekta. Walang hiya. Sujiro, ikaw na naman. Paulit-ulit mo akong ginagalit. Ngayon, ang mga cultivators na ihahandog sa Ancestor, ikaw, at ang iyong mga estudyante ay walang makakatakas. Anong madali? Nandito na kami, di ba? Lin Feng na itong traidor, nagtago sa likod ko at naging estudyante ni Sujiro. Maghintay ka lang. Sa pagkakataong ito, ang buong sangay mo ay aking lalamunin. Dahil nandito na lahat, mag-aanunsyo ako ng isang bagay. Ang premyo sa pagkakataong ito ay babaguhin. Ang mga nasa Soul Formation ay direktang aangat. Ang mga nasa Core Formation ay dadaan sa pagsusulit. Ang top 50 ay pwedeng umangat. Ang mga estudyante ng mga Elder ay pwedeng sumali. Makakakuha ng chance na mag-training sa Ancestral Land. Biglang dumami ang mga slots ng ganito. Mukhang may problema talaga ang internal competition na ito. Lin Feng, mamaya, i-lower mo ang cultivation mo sa Golden Core. Sa pagkakataong ito, dito ka lang, hindi ka pwedeng pumunta. pero pinaghirapan ko. Sige, mananatili ako. Kung walang aberya, sa pagkakataong ito sa Ancestral Land, ako at si Linluo ay aakyat sa Immortal Realm. Sa oras na iyon, itago mo ang iyong cultivation. Kung maaari, pinakamabuting bumalik ka sa Lin family. Hintayin mo kaming makatatag ni Linluo sa Immortal Realm, saka ka namin isasama paakyat. Alam ko na po, Master. Si Xuan Lao ay ibabalik ko sa'yo. Tandaan mong alagaan ang Lin family. Master, i-lower mo ang cultivation sa Soul Formation. Sabay nating i-unleash ang ating cultivation. Si!
Sect Leader, nakarating na kami ng master ko sa Divine Transformation Stage. Pwede na ba kaming direktang mag-advance? Bakit ang bilis ng pagtaas ng kanilang cultivation? Sabi na nga ba, si Sujiro ay may itinatagong treasure na hindi ko alam dahil sina junior sister at junior nephew ay nasa Divine Transformation Stage. Natural na sila ay mag-advance. Kayo dalawa, maupo na sa entablado kung wala na kayong ibang nasa Divine Transformation Stage. Kung gayon, magsisimula na ang inner sect test ngayon. Walang epekto ang pagpigil ng cultivation sa array na ito. Naku, malalantad na! Hindi ka ba pwedeng Oo nga, Tapos na ang test. Ang mga pumasa, sumama sa akin sa ancestral land. Pagkapasok, sumunod ka ng mahigpit. Sige. Elder Xuan, sa tingin mo, hindi sila mapapahamak? Ikaw na fusion stage lang, nag-aalala ka sa Immortal King, alagaan mo muna ang sarili mo. Kung hindi nila kaya, baka totoo ang sinabi ni Linluo. Bitag ang Ascension. Ito ang lupang ninuno, ang bigat ng amoy ng dugo. Bakit ang amoy dito sa lupang ninuno ay sobrang nakakadiri sa akin? Ito ang lupang ninuno, parang sinaunang digmaan ang pakiramdam. Baka ang lupang ninuno ay isang labi ng sinaunang digmaan. Sabi ng mga nakaraang pinuno, may kayamanan dito na makakapagpa-ascend sa isang tao. Manahimik, dumating ang puno, wag maingay. Lolo, handa na ang alay na dugo na gusto ninyo. Tamasahin ninyo, Lolo. Dalawang kwasyo, 50 yuan. Katapos kong maubos ang mga dugong ito, gagantimpalaan kita ng malaki. Ang ninuno ng sekta ay isang malaking demonyong palaka. Hindi ito magandang lugar, ito ay bitag. Tayong lahat ay dugong alay ng demonyong palaka na ito. Nag-training tayo ng ilang dekada para lang maging pagkain ng malaking demonyo. Hindi ako papayag. Peke ang pag-ascend. Ayaw ko ng ascend, gusto ko umuwi na lang. Ang ninuno ng sekta ay kumakain sa atin. Kung may susunod na buhay, hindi na ako tatahak sa landas ng cultivation. Kayo naman, ikaw pala. Langgam na dapat mamatay, hindi ka papatay? Naalala ko na ang demonyong nanakit sa akin 10 years ago. Hayop ka! Noon, sinira mo ang aking lakas. Ngayon, wawasakin kita at gagawin kitang pira-piraso. Bata, huwag nang tumakbo. Ang mundong ito ay nilikha ko, saan ka patatakbo? Huwag mong asahan. Kahit sirain ko ang sarili kong lakas, hindi kita papayagan. Langgam, dapat kang mamatay. Noong isa, nakatakas ka dahil sa swerte mo. Ngayon, paano ka tatakas? Sujiro, tapos ka na. Ininsulto mo ang matandang hari. Paano ka mamamatay kahit nakuha mo ang kayamanan at naibalik ang lakas mo? Ano ngayon? Sa huli, magiging biktima ka lang ng matandang hari. Paano nangyari iyon? Ang matandang hari ay isang Diyos. Ikaw na nasa Huashen realm. Paano mo siya mapipigilan? Washen, matagal nang luma ang antas na iyan. Hindi mo ba alam ang magpanggap na mahina para manalo? Antas ng Immortal King. Paano nagkaroon ng ganitong kalakasan sa Tianyuan Continent? Sino ka ba talaga? Ang dami mong sinasabi, akala ko ang astig mo, pero hindi ka man lang kasing lakas ng isang Xianjun. Sayang, sa loob ng 6 na buwan, hindi ako nagpahinga sa pagsasanay. Ang lolo ko ay si Tuntiana, isang Immortal Emperor. Kung papatayin mo ako,
Pagdating mo sa Immortal Realm, hindi ka tatantanan ng lolo ko. Immortal Emperor, ang galing. Pero, makakaapekto ba yan sa pagpatay ko sa'yo? Ikaw, Xianwang Realm? Imposible. Kalahating taon lang ang nakaraan, isa ka lang walang kwentang may 5-element spirit root. Paano ka naging isang immortal? Eh ano ngayon? Ang Shifu ko, kalahating taon lang ang nakalipas, wasak ang lahat ng meridian, isa ring trash. Ngayon, hindi ba siya isang malakas na Xianjun? Nakipagsabwatan ka sa malalaking demonyo. Ginawa mong breeding ground ng mga demonyo ang sektang ito. Taixuan, dapat kang mamatay. Si Mei? Ako? Kung may sasabihin ka, sa susunod mong buhay na lang sa ibon. Mukhang bumukas na ang daan patungo sa Immortal Realm. Shifu, gusto mo bang sumama sa akin sa Immortal Realm at mag-explore? Sige, punta tayo. Anong hindi ko kayang gawin? Ilang taon na. Ilang taon ang walang immortal na nag-ascend sa mga tao. Ngayon, 2 pa ang dumating. Isang subo ng Xianjun level na tao, katumbas ng 100 taon ng pagsasanay. Ngayon, dumating 2 tao. Pag nakain na natin itong 2 tao, baka isang bagsak. Xianwang na tayo. Nandito na sila. Huwag mag-away. Isa-isa lang. Pinakamalakas ang unang subo. Ako muna. Akala ko may totoong ascension trap. Akala ko may bantay, pero mga walang kwenta lang. Linluo, bagong dating lang tayo. Kaya magtanong muna tayo kung ano ang sitwasyon dito sa Immortal Realm. Ramdam ko na mahirap ang buhay ng mga tao sa Immortal Realm. Ako ang tatanong, ikaw ang sisigat. Kung magsinungaling ka, pagsisisihan mong ipinanganak ka. Panginoon, nahanap na ang pumatay kay Master Tian Yuan. Nasaan ang pumatay? Yung 2 tao, nang mapatay nila ang Little Master, pumasok sila sa Ascension Passage. Nasa Ascension Plaza na sila ngayon. Nasaan ang mga tao ng Immortal Realm? Panginoon po, 10,000 taon na ang nakalipas. Dinala ng Celestial Emperor ang lahat ng mga malalakas na nasa Immortal King, pataas mula sa Immortal Realm. Pagkatapos nilang umalis, pinangunahan ng Demon Empress ang mga demonyo para salakayin ang Immortal Realm. Ngayon, ang mga nakaligtas na tao ay nasa Fire Cloud Cave Secret Realm. Ano ang mga ito? Pagkatapos naming sakupin ang Immortal Realm, natuklasan namin na ang mga taong nag-ascend ay malaking tulong sa aming pagsasanay, kaya nag-stay kami dito at kinain ang lahat ng mga ito. Panginoon, iyon lang po ang alam ko. Patawarin mo na po ako. Patawarin ka? Ang mga taong ito na nag-ascend lang at kinain ninyo, pinatawad ba ninyo sila? Patayin natin ang mga malalaking demonyong nagbabantay dito. Hindi magtatagal, matutuklasan ito ng mga demonyo. Hindi ba nila sinabi na may mga tao pang nagtatago sa Fire Cloud Cave Secret Realm? Umalis muna tayo dito at hanapin ang Fire Cloud Cave Secret Realm. Mga langgam, kayo ang pumatay sa apo ko. Babayaran ninyo ang buhay ng apo ko. Antasije, Emperador. Kainis, bakit ang bilis dumating ng kakampi ng palaka na yon? Mukhang ito na nga ang sinasabi niyang nilalamon na palaka. Tatakas ka? Asa ka pa? Hindi ko na kayang labanan. Linluo, ano nang gagawin natin? Sobrang laki ng agwat ng lakas natin. Sub-Zero, ipapadala kita palabas mamaya. Tumatakbo ka agad. Dambuhalang anyo ng langit at lupa. Takbo. Linluo, wag! Hindi mo siya kayang talunin. Walang makakatakas sa inyo kahit isa. Titingnan ko kung paano nyo ito haharangin ngayon. Sub-Zero, tumakbo ka na.
Makakatakas lang ako kapag nakaalis ka na. Bilis. Sige, Lin Luo. Kailangan mong makaligtas. Uy, ako ang pumatay sa apo mo. Kung gusto mong maghiganti, ako na lang ang hanapin mo. Kung kaya mo lang. Railgun. Nablock ko na naman ang atake mo. Ikaw na pala ka, gusto mo pa akong patayin. Panaginip mo. Tikman mo ito. Plasma Cutter Explosive Flame Blade. Imposible. Imposible. Yan lang? Walang ayos ang atake, puro antas? Wala kang kahit kaunting low power? Sa tingin mo, karapat-dapat ka bang maging Immortal King? Si, Kung hindi dahil sa antas. Ikaw na walang kwenta. talagang hindi mo kayang pantayan ang apo ko. Matandang pala ka. Parang wala tayong advantage sa antas. Sige, ibibigay ko sa iyo. Lalaban ako sa iyo sa parehong antas. Pupulbusin ko ang buto mo, isa-isa. Dalawang mundo, yelo at apoy. Ikaw, basura, kahit ibaba ko ang level ko sa Immortal King, wala kang karapatang tumakas sa harap ko. Laban. Inaamin ko na henyo ka, 18-year-old na Immortal King. Bago ka, hindi ko pa narinig ang ganyan. Pero ngayon, hanggang dito na lang. Pinilit mo pa. Kaya mo bang harapin ang Immortal Emperor na halimaw ngayon? Bakit ka bumalik? Mukhang pareho tayong hindi makakatakas ngayon. Isang basura, isang langgam. Ang galing ng drama nyo, napakalalim ng pag-ibig. Ngayon, tatapusin ko na kayong dalawa, mga sawing magkasintahan. Lumamon ng langit at lupa. Kainis! Kung ang matandang palaka ay estudyante ko na katulad mo, sa tulong ng Master-Disciple Harmony Mode, siguradong mapapahamak ko siya. Mawawala ang kanyang kaluluwa. Jiro, may paraan na ako. Seryoso? May paraan ka talaga para labanan siya? Oo, totoo talaga. Kapag sinaktan mo ako, may bonus realm, di ba? Tutukan mo ako, iiwas ako, para ang atake mo ay tumama sa matandang palaka. Gumana nga, Jiro. Ulitin mo. Tapos na! Patay na ang matandang palaka! Huwag kang kampante, ibigay mo ang kay Tianchi. Ako na ang tatapos. Teka lang, hindi ako palaka kung hindi ko maipaghiganti ito. Sa wakas! Akala ko mamamatay na ako. Ang hindi namatay sa malaking panganib ay may darating na swerte. Salamat kay Tuntian, na-realize ko na mali ang dating paraan ng pagsasanay ko. Kapag naayos ko na ito, kahit bumalik si Tuntian, hindi na siya banta sa atin. Kayo ba ang mga kapatid na tao na umakyat mula sa mababang mundo?
Huwag kang gumalaw. Wala akong masamang intensyon. Tao ako. Mga kaibigan, ako si Luming. Kanina, naramdaman ko ang matinding paggalaw ng elemento at presensya ng tao dito, kaya naparito ako. At nakita ko kayong lumalaban sa matandang demonyong lumalamon ng langit. Mga kaibigan, kayo ba talaga ang mga taong umakyat mula sa ibabang mundo? Kaibigan Luming, ako si Linluo. Ito ang aking guro na si Sujiro. Kami nga ay umakyat mula sa Tianyuan Realm. Talaga, may mga tao pa sa ibabang mundo. Ang galing. Kaibigan Luming, ano ba ang sinabi mong Fire Cloud Cave? Ang Fire Cloud Cave ay isa sa mga natitirang mahalagang kanlungan ng mga tao matapos ang pagbagsak ng Celestial Realm noong 10,000 taon ang nakalipas na nilikha ng Fire Cloud Immortal Master sa pamamagitan ng pagsasama ng kanyang sariling essence sa sinaunang Secret Realm. Ako naman ay isang scout ng Fire Cloud Cave na may tungkulin na magsaliksik ng impormasyon tungkol sa mga Demon Clan sa labas. Mga kaibigan, ito ay teritoryo ng mga Demon Clan. Itatago ko muna ang inyong presensya at dadalhin kayo palabas ng lugar na ito, saka na tayo mag-usap sa daan. Sige, ikaw na ang maghatid, kaibigan Luming. Okay, sundan nyo lang ako, nang mabuti. Ba? Pagkatapos bumagsak ang Immortal Realm, karamihan sa mayayamang bundok at paraiso ay inangkin ng mga halimaw. Kami, mga tao, ay napilitang manirahan sa mga mapanganib na lugar upang mabuhay. Ano ba talaga ang nangyari 10,000 taon na ang nakalipas? Ang emperador ng langit at ang kanyang mga malalakas na tagasunod, saan ba sila nagpunta? Ito ang pinakamalaking misteryo sa puso ng lahat ng nakaligtas. Pero ayon sa mga sinaunang guhit, tila may naramdaman ang emperador ng langit na malaking banta. Kaya inalis niya ang lahat ng pinakamalakas na mandirigma ng tao, kaya tuluyang nasakop ng mga halimaw ang Immortal Realm. Siya ba ang Empress ng Wanyao Palace? Gaano siya kalakas? Hindi masukat. Sabi ng lahat nasa peak siya ng Immortal Emperor. May chismis pa na naabot na niya ang threshold ng mas mataas na antas. Kilala na mayroon siyang 3 halimaw na nasa Immortal Emperor level sa ilalim niya. Ang Devouring Sky na matandang halimaw ay isa sa kanila, kahit nasa huli. Pero ang kanyang batas ng paglamon ay napakahirap harapin. Hindi nabanggitin ang hindi mabilang na Immortal Lords at Immortal Kings. Ang mga halimaw ay napakalakas. Paano nakaligtas ang Fire Cloud Cave hanggang ngayon? Dahil sa Fire Cloud Array na iniwan ng Fire Cloud Immortal Lord. Pero mas mahalaga, hindi tayo nag-iisa sa laban. Bukod sa Fire Cloud Cave, mayroon pang mga nakatagong base tulad ng Abyss of Ice at Sword Valley. At ilang mga nag-iisang mandirigma na gumagala at lumalaban sa Immortal Realm. Mayroon kaming mga espesyal na lihim na paraan ng komunikasyon, nagpapalitan ng impormasyon, nagtutulungan, kaya hindi magawa ng Empress ng Wanyao ang anuman sa aming mga tao. Sa totoo lang, naghihintay din kami ng pag-asa, tulad ng dalawa ninyo, mga henyo na nakalusot sa harang mula sa ibabang mundo at umakyat. Ito ay nagpapakita na ang tradisyon sa ibabang mundo ay hindi namatay, at ang kapalaran ng mga tao ay buhay pa. Sinusubaybayan ninyo ang daanan ng pag-akyat? Oo, pero hindi kami masyadong lumalapit. Kasi iyon ay isang lugar na mahigpit na binabantayan ng mga halimaw. Naglagay lang kami ng ilang detection rune sa paligid. Sa pagkakataong ito, may naramdaman kaming presensya ng tao at balak naming iligtas kayo. Pero hindi namin inaasahan na magkasama ninyong tinaboy ang Devouring Sky na matandang halimaw. Kung malaman ito ng mga matatanda ng tribo, tiyak na ipagmamalaki nila kayo. Puro swerte lang. Kung hindi dahil sa mga espesyal na paraan na ginamit namin, malamang hindi kami makakaligtas. Sabi ng matatanda, kahit anong paraan, ang makaligtas ay panalo. 2 panauhin, papasok na tayo sa Fiery Abyss. Mangyaring, sumunod lang kayo sa akin. Isang napakadelikadong lugar. At ramdam ko ang sobrang fire element dito. Walang duda, ikaw ang nagpataboy sa Devouring Sky Demon, ang tapang. Karamihan sa mga cultivators na pumupunta dito ay nakakaramdam ng pressure. Sumama kayo sa akin. Nandoon lang ang entrance. Apoy ng ninuno. Buksan ang pinto. Mga kaibigan, sige. Lakad sa corridor na ito. Dito na ang Fire Cloud Cave Secret Realm. Ito na ang Fire Cloud Cave. Talagang hindi ito overrated. Hindi ko inakala na ang Fire Cloud Cave ay napakasekreto.
Kung kami lang ang pumunta, baka hindi namin ito marating kailanman. Mga kaibigan, naabisuhan ko na ang Clan Elder. Alam na kayo ay tao na umakyat mula sa lower realm. Naghanda kami ng masarap na alak at karne para sa inyo. Bago pa kayo, hindi nyo alam, sa Immortal Realm, ang alak ay hindi mabibili kahit anong pera. Tara na, gusto ko na to. Tara na, gusto ko na to. Tara na, gusto ko na to. Elder, hindi ko binigo ang misyon, Elder. Ligtas kong dinala ang dalawang kasamahan na nag-ascend mula sa ibabang mundo. Magaling, Luming. Mga batang kaibigan, salamat sa inyong pagod sa paglalakbay na puno ng panganib. Lahat ng tao sa Firecloud Cave, maligayang pag-uwi. Ako po si Lin Luo. Ako po si Sujiro. Pagbati po, dakilang elder at sa lahat ng mga nakatatanda. Elder, ayon sa kaugalian, ang mga bagong dating sa Firecloud Cave. Kailangan i-verify ang identity. Tingnan po ninyo sila. Tama ang sinabi ni Kapitan Zhao. Lin at Su, mga batang kaibigan, tingnan nyo. Dapat lang. Sige po, elder. Ito ang Blood Jade ng lahi ng tao. Tanging ang dugo ng tao ang makakapag-react dito. Mangyaring, mga batang kaibigan, magpatak ng tig-isang patak ng dugo sa Blood Jade. Kayo ay tunay na mga anak ng lahi ng tao. Ang Firecloud Cave ay magiging inyong tahanan mula ngayon. Zhao Feng, dalhin mo ang dalawang batang kaibigan para kumain. Mga batang kaibigan, ito ang aming sariling gawang alak mula sa mga bungang mahika. Tikman niyo po. Kahit 1,000 baso, hindi ako malalasing. Host, miss na miss kita. System, di ba ikaw ang pinakamalakas na cultivation system? Parang may problema ang loss ko. Tingnan mo nga, paano ayusin to? Naku, pagdating mo, trabaho agad. Cultivation, Immortal King Realm Peak, Physical Strength, Immortal King Realm Peak, Combat Power, Immortal Lord Invincible. Ano, Law Comprehension, Mortal Realm Low. Hoy host, umabot ka sa Immortal King Realm. Palagi ka bang nag-inject lang ng spiritual energy? Ang Law Comprehension mo naman. Sa Immortal Realm, kahit aso, mas mataas pa sa'yo. Hindi ba, inject lang ang spiritual energy? Ganito lagi ginagawa ko eh. Buti na lang ikaw ay 5 Elements Divine Body. Kung hindi, ang Immortal King Realm mo ngayon baka hindi mo kayang talunin ang isang nag-tribulation. May pag-asa pa ba ako? Kung ibang system, wala nang paraan. Pero buti na lang, nakaband ka sa pinakamalakas na cultivation system. Bibigyan kita ng pinakamagandang cultivation environment. Anong law ang gusto mong i-cultivate? Dadalhin kita sa secret realm na yon. Puno ng same element law fragments doon. Mag-recluse ka ng 30 milyong pintang taon. At maaayos ang flaws ng laws mo. Hindi, ang tagal naman. Wala bang mas maikli? Wala. Hindi ka naman nagkukultivate ng iisang law. May 5 elements divine body ka, kaya 5 laws ang sabay mong i-cultivate. Kung isang law lang, hindi ka makakamit ang law completion. At ang 5 elements divine body ay lower divine body ng 3,000 laws divine body. Basta sapat ang laws na nakomprehend mo, maaring mag-evolve ang 5 elements divine body into 3,000 laws divine body. System, naisip mo ba na wala akong alam na kahit isang batas ngayon? Lalong hindi ko pa masasabi na magkaroon ng 3,000 batas at mag-evolve sa 5 elements daw body. Dog host, ang 3,000 laws daw body ay ang pinakamataas na uri ng katawan sa alamat. Ang 5 elements daw body ay ang simula lamang nito. Basta patuloy kang matuto ng mga bagong batas, ang katawan ay patuloy na mag-evolve. Hindi mo man lang sinubukan, paano mo malalaman na hindi ito gagana? Ano? Pero 3,000 batas, wala akong sapat na oras. Teka lang. System, kung kaya kong matutunan ang batas ng oras, magagawa ko bang kontrolin ang bilis ng oras? Halimbawa, gamitin ang isang araw na parang isang taon. Ito. Sa teorya, posible. Pero ang batas ng oras ay isa sa mga pinakamataas na batas. Ikaw ngayon. Sabihin mo lang kung pwede o hindi. Pwede naman. Pero ang kailangan ay matutunan mo muna ang lahat ng 5 elements laws.
at bumuo ng matatag na sistema ng batas bago mo mahawakan ang batas ng oras. Ito ay parang sa Blue Planet, kailangan mo munang matuto ng addition, subtraction, multiplication, division, bago ka matuto ng calculus. Hindi ba sinabi mo kanina na kaya mong magbigay ng training environment sa akin? Paano kung gamitin ko ang 5 elements daw body para direktang lamunin ang mga fragment ng batas? Tulad noong lumamon ako ng spirit atoms noon. Nababaliw ka na! Ang mga fragment ng batas ay naglalaman ng impormasyon ng patakaran, hindi enerhiya. Ang sapilitang paglamon ay sasabog ang iyong kamalayan. Pero, ikaw ay 5 elements daw body, at mayroon ka pang upgraded na protection shield ng kamalayan mula sa akin. Sa teorya, marahil, May paraan, di ba? may isang paraan, may paraan. Pwede kitang tulungang i-filter ang mga fragment ng batas, i-break down ang mga ito sa mga unit ng impormasyon na maiintindihan mo, at dahan-dahan kang gabayan sa pagsipsip, pero napakasakit ng prosesong ito. Hindi ako takot sa sakit. Gaano katagal? Kung kaya mong tiisin, sa 3 taon ay makakamit mo ang lahat ng 5 elements laws. Sa 10 taon ay matagumpay mong makakamit ang batas ng oras. 13 taon. Sige, sundin ang planong ito. Magsimula bukas. Host, kailangan kong huling ipaalala sa'yo. Ang daan na ito ay napakadelikado. Kapag nagsimula ka na, hindi ka na pwedeng tumigil. At kahit magtagumpay ka, ang iyong 3,000 laws daw body ay pseudo daw body lang. Kailangan ng mahabang panahon para mapabuti ito. Mas mabuti pa ito kaysa sa sunod-sunod na pag-close ng cultivation sa loob ng ilang daang taon. Sige, desisyon na. Teka, dog host. Kailangan mong mabuhay. Wala na akong natitira pang buhay para makipag-away sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ako ay isang lalaki na nakatakdang tumayo sa tuktok ng mundo. Brolin, napagod ka yata kanina. Oo, medyo pagod. Kuya Lou, Sabi mo dati, sinusubaybayan mo ang Ascension Path. Kaya naisip nyo ba? ihatid ang lahat ng tao sa lower realm pataas. Gusto namin, pero sobrang hirap. Ang Ascension Path ay binabantayan ng mga halimaw. Hindi man lang kami makalapit. At sa totoo lang, hindi namin alam ang sitwasyon sa lower realm ngayon. Alam ko, Muntik ko nang makalimutan. Si kaibigang Lynn ay galing sa lower realm. Ikwento mo sa amin ang tungkol sa lower realm. mga nakatatanda, sa lower realm, ang mga tao ay pinalaki ng mga halimaw ng langit sa loob ng 10,000 taon. Ang mga halimaw ng langit ay kumakain ng mga tao mula sa lower realm. Sila ay nagbabantay sa lugar ng Ascension. Kapag ang mga tao mula sa lower realm ay nag-ascend, Sila ay kakainin ng mga halimaw na nakaantabay doon. Ang Tianshuan realm ay may 9 na estado. Bawat estado ay may sekta na nagmomonopolyo ng cultivation techniques. Ang aking sekta, Xuantian Sect, ay isang tunay na kulungan ng mga halimaw. Ang mga nakatatanda at kapwa ko estudyante sa sekta, nang walang malinaw na dahilan ay naging pagkain ng mga halimaw. anong sinabi mo? Totoo, nasugatan ako ng Swallowing Sky Demon. Nakatakas pabalik sa ibabang mundo, nawalan ng lakas. Kung hindi ko nakilala si Linluo, malamang naging pagkain ako ng malaking demonyo. Pinaalagaan, pagkain, galing ng Wanyao Palace, galing ng mga demonyo. Hayop. Hayop talaga. Hayaan mo akong balatan at gatasan ng mga hayop. Sabi ko na nga ba, bakit sa libu-libong taon, walang kahit isang tao ang umakyat? Kaya pala lahat sila. Elder, utos po. Hayaan mo akong magdala ng hukbo at bawiin ang Ascension Ground. Hindi natin dapat hayaang magdusa pa ang ating mga kababayan sa ibabang mundo. Bawiin ang Ascension Ground. Iligtas ang mga kababayan. Bawiin ang Ascension Ground. Iligtas ang mga kababayan. Utos ko. Una, Luming, agad na makipag-ugnayan sa Xuanbing Yuan, Kangjian Valley Base. Ipaalam sa kanila ang tungkol sa mga tao sa ibabang mundo. Sisiguraduhin kong matapos ang misyon. Pangalawa, Zhao Feng, pumili ng tao mula sa Fire Cloud Cave. Pagkalipas ng 5 taon, gusto kong makita ang isang walang talo na demon slaying team. Binatang Lin. Elder, utos po. Binatang Lin, mula nang makita kita, alam ko na hindi ka pangkaraniwang tao. Gusto kong malaman kung gaano katagal ang kailangan mo para magkaroon ng lakas na lumaban sa Immortal Emperor. 13 taon, pinakamabilis. Sige, bibigyan kita ng 10 taon. Pagkalipas ng 10 taon,
Makikipag-isa ang Fire Cloud Cave sa lahat ng puwersa ng tao. Atakihin ang Ascension Ground. Sa oras na iyon, Binatang Lin, tutulungan mo ba ako? Tungkulin ko ito. Mag-ipon ng lakas sa 15 taon, mangalap ng impormasyon, makipag-ugnayan sa mga kaalyado. Pagkatapos ng 15 taon, malaman ng mga demonyo, hindi sumuko ang mga tao. Hindi susuko ang mga tao. Parehas ang sitwasyon natin. Kung dahil sa sobrang bilis ng pagtaas ng cultivation ko, hindi ko ma-master ang mga laws, si Zero, ganun din. Kaya kailangan ko siyang isama sa closed door cultivation. Linluo, may importante akong sasabihin sa'yo. Sige na. Ikaw na. Linluo, biglang may emergency warning ang system ko kagabi. Sabi niya, masyado raw mabilis ang breakthrough natin dati. Sobrang unstable ng foundation natin, lalo na sa pag-unawa ng laws. Halos zero. Oo nga, ganun ka rin. Ganun din sabi ng system ko. Sinabi niya sa akin, ang low comprehension ko sa Xianwang Realm, mas mababa pa sa aso sa Xianje. Oo nga pala, may sinabi ba sa'yo ang system mo na solusyon? Meron. Sabi niya, dahil masyado raw mataas ang pagkakapareho natin, at abot na ang affection level natin, basta't magkasama tayong mag-cultivate, at magkasamang mag-unawa ng laws, maaari tayong magkaroon ng resonance effect. Sa ganitong state, tataas ng 10 beses ang bilis natin sa pag-unawa ng laws. 10 beses? Imposible. Ganun talaga sinabi ng system ko. Sabi niya, isa ito sa hidden features ng apprentice system kapag ang relasyon ng guro at apprentice ay umabot sa Shengsan Yugong na intimacy. At pareho tayong nahaharap sa parehong cultivation bottleneck, sakalang mag-trigger ang resonance boost na ito. Teka, dog host. Iscan ko nga. Totoo ba ang sinasabi ng babaeng dinosaur na ito? 10 beses na boost? Anong biro yan? Apprentice System 2. Ang bond level ang guro-apprentice, Mina Linluo, at Sujiru ay SSS level. Na-detect ang Special Resonance Protocol. Totoo pala. Meron talagang hidden module sa system niya. Kailangan ng sobrang strict na kondisyon para ma-activate. Kayo dalawa, isang time traveler na master at isang time traveler na apprentice. Nakaranas na kayo ng buhay at kamatayan ng magkasama. Tugma na ang lahat ng kondisyon. Host, ito ay sobrang laking opportunity. 10 times faster law comprehension speed. Yung law na aabutin ka ng 13 years para ma-master ngayon. 400 plus days na lang. Ang galing. System, hindi ba sinabi mo pagka-upgrade mo makakabukas ka ng Special Cultivation Secret Realm? Ngayon na, agad-agad, buksan mo yung pinakaangkop para sa akin at kay Jiro. Noted. Sinescan ang system database. Nakalock na target, Wangxiang Lossy. Ito ay special secret realm na nasa gap ng space-time. Puno ito ng iba't ibang aktibong law fragments at sobrang stable ng environment. Napakaangkop para sa beginners para mag-comprehend ng laws. Tama na. System, buksan mo agad ang portal. Copy. Binuksan ng Wangxiang Lossy. Ang portal ay nangangailangan ng malaking energy. Kumukuha mula sa energy reserve ng host. Binubuo ang portal completed na ang pagbuo. Kumapit ka sa akin. Si. Ito na ang Wangxiang Lossy. Ang ganda, pero nakakatakot. Nararamdaman ko bawat isa sa mga light ribbons ay may nakakatakot na law. Nararamdaman ko rin at yung resonance effect parang na-activate na. Jiro, ang cultivation method mo ay nakatuon sa apoy. Subukan muna nating unawain ang pinaka-basic na law of fire. Si. Shukong Bao, masaya ka bang sumilip sa iba? Uy. Hindi ba ito si Tuntian na pinatamaan ng ulo ng 2 tao? Matagal na tayong hindi nagkita, walang pinagbuti ang galing mo. Pero ang taas ng pride mo ah. Shukong Bao, Shiguang Long. Kung hindi ako magalit, akala mo ba talaga takot ako sa inyo? Isang immortal king, isang immortal lord. Ginawa kang ganito, isang immortal emperor, wala kang kwenta. San ang hanap nyo? Maliit na trick. Kaisan. Time stop.
Matandang palaka, ikaw na pinakamahina. Paano ka naglakas loob na lumaban sa amin? Yung 2 tao, ikaw maghanap at linisin sila. Kung may susunod pa, hindi na ito simpleng babala. Gago. Ulat, boss, kakakuha ko lang ng balita. Yung 2 tao, kinuha ng mga taga-Huoyundong. Huoyundong, Linluo, at Sujiro, akala nyo ba kung pumasok kayo sa Huoyundong, hindi ko kayo magagalaw? Kontakin mo agad ang Tianyuan-je at hanapin ang pamilya ni Linluo at Sujiro. Pahirapan ko sila isa-isa, San. Opo, kontakin ko na ang lower realm. Sect leader, inutusan ako ng elder na sabihin sa'yo, may importanteng bagay siyang pag-uusapan sa'yo. Elder ng sekta? Bakit hindi ko narinig? Sect leader, ngayon lang kayo na-appoint. Kaya natural na hindi nyo alam na may elder sa sekta. Kung hinahanap kayo ng elder, natural na may malaking pakinabang. Kung ganoon, elder ng sekta, sige, makipagkita tayo. Sect leader, tumayo sa harap ng salamin. Ikaw ang bagong pinuno ng Xuantian Sect? Bakit ang elder ay isang malaking palaka? Ako po si Lin Feng, inyong alagad. Hindi ko alam bakit ako tinawag. Ano po ang inyong utos? Sina Linluo at Sujiro ay miyembro ng Xuantian Sect ninyo? Oo, sina Lin Luo at Sujiro ay mga alagad ng Xuantian Sect. Hindi ko alam kung paano nila nagalit ang elder. Sige, sila nga. Gusto ko na kunin mo ang lahat ng kanilang pamilya at kaibigan. Lahat ng malapit sa kanila, dalhin mo sila lahat sa sekta. Sa harap nilang 2, isa-isa kong lalamunin ng buhay ang kanilang pamilya at kaibigan. Susundin ko po ang utos ng elder. Gagawin ko ang makakaya ko. Bibigyan kita ng 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, gusto kong makita sila sa Celestial Realm. Kung magawa mo ng maayos, bibigyan kita ng malaking gantimpala. Lin Feng, ano ang balak mo? Hindi ka naman seryosong susunod sa palakang iyon. Imposible ipapalamon ko ba ang sarili ko sa kanya? Nagbibiro ka ba? Ano ang gagawin mo? Gusto ng palakang iyon na hostage ang pamilya ni Lin Luo at ng Master. Ibig sabihin, ligtas sila ngayon at hindi makababa ang palakang iyon. Basta hindi ako aakyat, hindi niya ako magagalaw tungkol sa hostage. Ang mga tapat sa palakang iyon, sila na ang pamilya. Gupitin ang dila at mukha. Sigurado akong hindi makikilala ng palakang iyon. Ang galing. Hindi ko inaasahan na si Lin Feng ay naging sect leader at nag-iisip na siya kung malaman ng Master at ni Miss Su, siguradong matutuwa sila. Lin Feng, ito ang mga kamag-anak at kaibigan ni Lin Luo at Sujiro. Elder, nagbabalita po. Oo, ito ang mga malalapit kina Lin Luo at Sujiro. May mga tiyuhin, kaklase at kaibigan ni Lin Luo at mga dating kaklase at kamag-anak ni Sujiro. Bakit sila ginawang ganyan? Bakit nakatakip ang mga mukha? Elder, hindi nyo alam. Noong hinuli ko sila, naglakas loob silang sumpain kayo. Hindi ko napigilan ang galit ko, kaya sinira ko ang kanilang mga mukha at pinutol ang kanilang mga dila para hindi na sila makapagsalita ng masasama. Mabuti, magaling. Lin Feng, tapat ka nga sa akin. Nasiyahan ako. Magsalita ka. Anong gusto mong gantimpala? Laging patas ako sa gantimpala at parusa. Mula nang nagtraidor sina Lin Luo at Sujiro sa sektang ito at kumalat ang balita na nagalit kayo, nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng sektang ito. Maraming disipulo ang tumakas. Ngayon, ang bilang ng mga disipulo ay halos wala na. Kung magpapatuloy ito, mahirap nang magbigay ng dugo at mga talento para sa inyo. Ano? Hindi pwede yan. Ang Xuantian Sect ang pinakamahalagang alaga ko. Isa sa mga breeding ground, kaya bibigyan kita ng 1 bilyong top-grade spirit stones. Siguraduhin mabilis na makabawi ang Xuantian Sect. Nagpapasalamat ako sa inyo, Elder. Sumusumpa ako. Nahahanapin ko ang lahat ng kamag-anak at kaibigan ni Lin Luo at Sujiro at dadalhin sila sa harap ninyo. Kung hindi ko matupad ang sumpa na ito, mapahamak nawa ako. Mabuti. Lin Feng, ikaw nga ang aking pinakamalapit. Ngunit ingatan mo ang iyong sarili. Huwag kang masyadong magpagod. Hintayin ko ang magandang balita mo. Tao! Magpadala ng tao sa pamilya Lin para sabihin sa tatay ko na ilipat ang buong pamilya Lin sa Xuantian Sect. Mga kamag-anak ng pamilya Lin, siguradong alam na ninyo na ang pinsan kong si Lin Luo at ang aking guro na si Sujiro ay nakalampas na sa pagsubok at umakyat na sa immortal na kaharian. Pero hindi sila pumunta para magsaya.
Pumunta sila para lumaban, para sa atin dito sa ibaba, para sa ating mga kapatid na tao na inaalagaan ng 10,000 taon upang lumikha ng daan sa pamamagitan ng dugo. Ano raw sabi ni Kuya Xiaofeng? Tayo ay ginawang alaga ng 10,000 taon? Ano ba talaga ang nangyayari? Pakinggan muna natin si Xiaofeng. Huwag kayong sumingit. Sila sa immortal na kaharian ay nakaharap sa mga makapangyarihang demonyo na ang tao ang kanilang pagkain. Nagbubuwis sila ng buhay para sa ating kinabukasan. Pero ano ang magagawa natin? Mabubuhay ba tayo dito sa ibaba ng walang konsensya? Tinatamasa ang kapayapaang inalay nila ng kanilang buhay at pagkatapos ay magiging pabigat sa kanila. Ayaw namin. Ayaw naming maging pabigat. Mabuti. Ang pamilya Lin ay talagang walang duwag. Nakita nyo ba? Ang mga resources na ito ay mula sa mga ninuno sa immortal na kaharian, hindi mula sa mga kaaway. Gusto nilang gamitin ang mga ito para patuloy tayong maging pagkain nila. Ang mga masasamang demonyo ay gusto tayong maging alagang hayop. Kahit mamatay ako, kakagatin ko sila at kukuha ng isang piraso ng laman nila. Hindi ba kayo pumapayag? Hindi ba? Gusto nyong lumaban? Kung gayon, gamitin natin ang mga resources na ito para armasan ang ating sarili. Maging malakas tayo. Kailangan nating magsanay, maging mas malakas. Hindi para lang mabuhay ng duwag, kundi para sa araw na. Kapag sinalin Luo at ang aking guro sa immortal na kaharian ay nangangailangan ng ating tulong, makakatayo tayo at aakyat ng may tapang upang lumaban. Sabihin sa kanila, hindi tayo mga tupang handang katayin. Walang pabigat na walang silbi sa pamilya Lin. Hindi tayo mga tupang handang katayin. Walang pabigat na walang silbi sa pamilya Lin. Xiaofeng, hindi ako nagkamali sa iyo. Ikaw ang tagapagligtas ng mundong ito. Ang aking amo na si Sub-Zero, sana ay maging ligtas kayong dalawa sa immortal na kaharian. $10,000 taon nakalipas, sinalakay natin ang Immortal Realm. Ngayon, 10,000 taon lumipas, may tao pang natitira sa Immortal Realm. Fire Cloud Cave, ang Ice Abyss, Sword Valley, at ang tatlong base ng tao ay lihim na nagkakaisa at handa ng kumilos. Huwag magalit, Empress. Kasalanan namin ang pagkukulang. Tama na, iutos ko. Bukas ng tanghali, tipunin lahat ng forces ng demonyo, hatiin sa 3 grupo. Sabay salakayin ang 3 base ng tao. Sa pagkakataong ito, gusto ko kayong lipulin lahat ng tao. Walang matitira. Matalino ang Empress. Ako ang hihiling na salakayin ang Fire Cloud Cave. Noon, ang 2 langgam na iyon, ako mismo ang dudurugin sila hanggang abo. Ako na sa Ice Abyss. Ako naman sa Sword Valley. Sige, kung mabigo kayo ulit, alam ninyo ang kahihinatnan. Hindi kailangan ng Demon Race ang 3 Immortal Emperor ninyo. 2 taon na. Lin Luo, Sub-Zero. Sa wakas dumating na ang araw na ito. Oras na ng inyong kamatayan. Binabati kita, host, sa pag-abot mo sa perpektong langit lupa. Kumpleto ang batas ng 5 elemento. Pagkaunawa sa batas ng oras, 99%. Pagkaunawa sa batas ng kalawakan, 80%. Pagtataya ng pangkalahatang lakas ng labanan, invincible sa Immortal Emperor Realm. Halos 20 taon na tayo dito, di ba? Kung tutuusin, sa labas, 2 taon lang lumipas. Oras na para lumabas. Oras na para bayaran ng mga demonyong iyon ang kanilang ginawa. Ito ay Immortal Emperor Grand Completion at 2 pa sila. 2 taon lang silang nag-retreat. Paano sila naka-breakthrough sa Immortal Emperor? Brother Lin, Miss Su, nagtagumpay kayo. Elda, ako at si Zero ay naka-breakthrough na. Immortal Emperor Grand Completion. Pwede na nating i-advance ang plano. Xiaofeng, Luming, i-activate agad ang highest level communication array. Kontaktin ang 2 outpost. Lahat maghanda para sa labanan. Yes. Ngayong gabi, sabay-sabay tayong sumalakay sa mga demon, bawiin ang lugar ng Ascension. Mabuhay ang mga tao. Five Elements Law. 5 Elements Cycle. Fire Law. Burn the 8 wastelands. Lahat lumusog. Bawiin ang Ascension platform.
Dito na ito. Jiro, tulungan mo ako. Law resonance. Space-time positioning. Mga Immortal Lords, puro Immortal Lords. Lin Feng, naka-Immortal Sovereign ka na. Lin Feng at 800 Lin Clan, tumutulong sa kuya sa Immortal Realm. Ngayong gabi, hindi na tayo biktima. Kami ang berdugo ng mga demonyo at halimaw. Gamitin natin ang mga espada. Sabihin sa mga demonyo ito, teritoryo ng tao. Walang susuko, 1 pulgada. Kill, kill. Linluo, Suziro, alam ko na kayo ang may pakana. At si Lin Feng, traitor ka. Lulunin ko kayo ng buhay. Ang suntok na ito para sa bilyong tao na nilamon. Tao, naghahanap ka ng kamatayan. Langgam, katapusan mo. Space-time burial. Lahat ng tropa, atake, lipulin ang lahat ng tao. Laban. 5 Elements Reincarnation. Activate. Isa. Kung ganoon, ako na ang bahala dito. Naku, nakakatakot. Milyong hukbo, biglang naglaho na parang abo. Kasalanan mo ito. Papatayin kita. Wakas. Time annihilation. Ganito pala gamitin ang time low. Host, nag-e-epiphany. Time low mastery tumaas ng 1%. Congrats, host. Na-master mo na ang time low. Ang tawag sa move na to ay Annihilation Pointer. Mamatay kayo. Law resonance. Sunog langit, tunaw lupa. Ang galing. Isang iglap lang, solved agad. Oo naman, mga basura lang yan. Kung ilan dumating, lahat papatayin ko. Talaga? Linluo, yumuko ka. Umaasa ka na makakasakit yan sa isang sage? Ang Kai Tianchi ay isang primordial artifact. Dinurog niya ito gamit ang kamay. Ikaw ang emperatrice ng mga demonyo. Pinatay ninyo ang 3 kong general. Hindi niyo ba ako kilala? Bahala na, basta maalis ko kayo. Ang mga tao ay hindi na magiging problema. Kaya, kayo dalawa mamatay na kayo. Maghawak sa kalooban ng langit at lupa, paraan ng quasi-sage. Quasi-sage pa? Sa harap ng bida? Lahat ay bula. Tapos na. Sage level. Imposible. Emperatrice ng mga demonyo, pinatay mo ang mga tao ng walang habas. Ngayon, oras na ng iyong kamatayan. Hindi. Tigil na. Sumusuko na kami. Naglalakad ka, nagke-cellphone ka pa. Gusto mo bang mamatay? Ikaw, guro. Eh anong tawag yan? Sinong guru mo? Sa susunod, tumawid ng maingat, bobo.